Dominant Protector. Credit to the author. 3071-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pagkatapos ng lahat, si Julie ang nagsimula nito, kaya gusto ni Timothy na maging magbantay si Shalom. Ang tanging nakapagpasaya kay Timothy ay si Julie ay isang tanga, ngunit si Shalom ay hindi. Kahit maamo ang itsura niya, napakatalino niyang tao. Pagdating sa kwarto ni Shalom, mabilis na binuksan ni Timothy ang pinto at pumasok. "Dad, andito ka na pala." Hindi naramdaman ni Shalom na ang pagiging nasa ilalim ng house arrest ay isang uri ng pagpapahirap. Sa halip, siya ay natahimik at nagsimulang magtanim. Nang makita niya si Timothy, tumango siya sa kanya at nagpatuloy sa paglilinang. "Shaloms, there's something I need to tell you. Can you help me analyze it? Ano pang preventive measures ang kailangan kong gawin?" Masasabi ni Timothy na si Shalom ay hindi isang ordinaryong tao mula noong ligtas siyang bumalik mula sa Sky Elixir Sect Test. Kahit na siya ay isang mabuting tao, siya ay hindi lamang isang mabuting tao. Oh, what's wrong? O dahil ba ito sa isang bagay na lumalaban sa langit? Agad na itinigil ni Shalom ang kanyang cultivation at itinaas ang kanyang ulo para magtanong. "Ganito. Aliberga ang nanay mo. Wala siyang magawa kundi manggulo. Ganito." Sabi ni Timothy na may hinanakit. Nang marinig ni Shalom ang kilos ng kanyang ina, sumimangot siya. Hindi siya sumang-ayon sa kanya, ngunit mapait na ngumiti lamang siya. "Dad, huwag kang magalit. Laging ganito si Mama. Alam mo yon. Naiintindihan mo na ito simula noong araw na pinakasalan mo siya." AI. "Oo, kung hindi lang ako mahina noon, tatanggihan ko ang kasal, ngunit ako." Si Timothy ay isang mahinang tao kumpara kay Thomas Paine. Nagawa ng kanyang kapatid na tanggihan ang kasal at makahanap ng tunay na pag-ibig, na isang bagay na kinaiinggitan ni Timothy ngunit hindi niya pinanggahasang gawin. Gayunpaman, huli na para magsisi siya ngayon. Isang hakbang lang ang kaya niyang gawin. "Buti naman may anak akong katulad mo. Hindi mo ako binaygo." Ito ang tanging bagay na ikinatuwa ni Timothy. "Dad, huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Paano mo ito haharapin?" Kinaway-kaway ni Shalom ang kanyang kamay at tinanong si Timothy, nasa panganib si Sister Zyrene, at ang lalaki ay isang Sky Class early phase. "Ako lang ang makakaharap sa kanya mismo, ngunit hindi pa ako makakaalis. Hindi ako papayagang umalis ni Uncle, at hindi ko kayang tanggapin ang kaso ng pagtakas. Ito rin ang gusto kong pag-usapan sa iyo. Ganito, nakahanap ako ng bodyguard para kay Shalom, at siya ay isang Sky Class early phase master." Sabi ni Timothy. "What? Sky Class early phase? Dad, nagkamali ka ba? An early phase Sky Class, you think you can be someone's bodyguard?" Biglang naramdaman ni Shalom na imposible ito, dahil ito ay masyadong katawa-tawa. Sinong Sky Class early phase practitioner ang hindi magsasanay ng husto at kumita ng pera bilang bodyguard sa karaniwang mundo? Kahit na kailangan niyang magtrabaho para sa iba, pupunta siya sa isang malaking pamilya upang maging panauhin at kumuha ng ilang mapagkukunan ng paglilinang. Noong una, nakita kong medyo kakaiba ito, ngunit sinabi ito ng kabilang partido ng may kumpiyansa. Pagkatapos ay sinabi ni Timothy kay Shalom ang lahat ng nangyari. Matapos itong marinig ni Shalom, medyo nakaramdam din siya ng kakaiba, mukhang hindi scam, pero hindi ko pa rin gets. Natatakot ako na ang bagay na ito ay hindi masyadong maaasahan. Ayon sa sinabi mo, kahit na ang taong ito ay isang Sky Class early phase, isa lang siyang freelancer, imposibleng makalaban niya ang isang Sky Class early phase mula sa Dorian family. Kailangan mong malaman, sa antas ng Sky Class, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga practitioner ay napakalinaw, lalo na sa pagitan ng mga individual na practitioner at ang mga practitioner mula sa mga marangal na bahay na ito. Yan. Tama ka. Hindi napigilan ni Timothy na sumimangot. Tama si Shalom. Paano magiging kapareho ng Sky Class Master sa karaniwang mundo ang Sky Class sa isang sinaunang sekta? Not to mention the common world, kahit ang Sky Class Masters ng mga sinaunang sekta at mga nakatagong bahay ay iba.
Sa pag-iisip nito, si Timothy, na nakahinga lang ng maluwag, ay muling kinabahan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Pero yun lang ang naiisip kong paraan ngayon. Hindi makatotohanang makahanap ng makapangyarihang sky-class sa maikling panahon. Mayroon akong angkop na kandidato, ngunit hindi ko alam kung handang tumulong siya. Nag-alinlangan sandali si Shalom bago sinabi. Nahihiya man siyang humingi ng tulong, wala siyang choice alang-alang sa kapatid niya. Oh, sino te? Mabilis na tanong ni Timothy. Boss Terence. Sabi ni Shalom. Terence. Bahagyang nagulat si Timothy. Not bad. Kung makakilo si Boss Terence, hindi magiging problema ang pagpatay sa sky-class early phase na iyon. Tumango si Shalom at sinabing may katiyakan, noong si Boss Terence ay nasa Earth class late phase peak, maaari na niyang patayin ang sky class middle phase sa ilang segundo. Ngayong nasa sky class early phase na siya, wala sa kanya ang sky class early phase. Shaloms, pwede bang tulungan ka ni Mr. Terence? Narinig ni Timothy ang mga salita ni Shalom at agad na napagtanto na si Terence ang pinakaangkop na kandidato. Ang isang normal na Sky Class Early Phase Master ay hindi tugma para sa Sky Class Early Phase Master ng pamilya Dorian, ngunit maaaring patayin sila ni Terence sa ilang segundo. Kahit na ang Sky Class Masters na mas matataas na antas ay hindi katugma kay Terence. Kung nag-imbite sila ng ganito, hindi ba magiging ligtas si Zyrene? Susubukan ko, ngunit hindi ako 100% kumpiyansa. Sabi ni Shalom pagkatapos mag-alinlangan sandali. Okay, pagkatapos ay tawagan kaagad si Mr. Terence. Babayaran namin siya kung ano ang gusto niya, at kung ano ang kondisyon niya, pangalanan mo lang. Mabilis na sabi ni Timothy. Tatawagan ko siya ngayon. Tumango si Shalom at kinuha ang telepono mula kay Timothy. Tinawagan niya ang numero ni Terence, ngunit ang boses ni Terence ay nanggaling sa kabilang panig. Sa sandaling ito, kausap ni Terence ang matandang Linford. Terence, may mission ako sa'yo. Ang boses ni Old Linford ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Oh, anong klaseng mission? Biglang lumabas ang mga salita ng matandang Linford, at huminto si Terence, hindi maintindihan ang ibig sabihin ng matanda. Sabi ko, matanda, ano ang pinagsasabi mo? Terence, hindi mo ba ako hiniling na magmisyon para sa'yo? Gusto mo kumita ng pera di ba? Hindi mo na kailangan ng pera. Tanong pabalik ng matandang Linford. Nagkukulang ako. Anong klaseng misyon? Biglang naalala ni Terence na hiniling nga niya sa matandang Linford na tanggapin ang misyon para sa kanya, ngunit napakatagal niyang naging komportable at hindi nakareact sa oras. Misyon ng bodyguard. 150 milyon bawat buwan. Sabi ng matandang Linford. 3,072. Bodyguard. Kumunat ang noo ni Terence, this is a long-term mission. Hindi naman masama ang sweldo, pero hindi ba may mga short-term assassination mission? Bagamat wala akong kaaway sa ngayon, nag-aalala pa rin akong umalis sa Villa ni Stonegate ng mahabang panahon. Huwag kang mag-alala, napag-isipan ko na ito para sa iyo. Simple lang ang mga kinakailangan ng misyon, kailangan lang nila ang bodyguard para maging isang Sky Class Master, at ang taong pinuprotektahan nila ay maaaring tumanggap ng bodyguard at sundan siya sa kanyang lungsod. Sa ganoong paraan, hindi mo na kailangang umalis sa Eastern City, magagawa mong kumpletuhin ang misyon dito. Paliwanag ni Old Linford. Oh, may magandang bagay ba? Medyo nagulat si Terence, pero, dahil humingi sila ng mga bodyguard ng Sky Class, tiyak na espesyal ang taong pinuprotektahan nila, di ba? Hindi ganoon kadaling tapusin ang misyon na ito, tama ba? Hindi naman siguro mahina ang kalaban na kinakaharap natin, di ba? I'm not sure about that. I'll give you the other party's phone number, and you can talk to him about the details. At saka, maliban sa fixed monthly salary, pwede ka ring humingi sa kanya ng ilang cultivation resources, at pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. I'm guessing na hindi rin siya simpleng tao. Sabi ni Old Linford. Okay, I got it. Matanda, ipadala mo sa akin ang iyong numero ng telepono. Sabi niya. Tumango si Terence. Hindi ito madaling misyon, ngunit kailangan ni Terence ng pera. At ang misyon na ito ay napakaangkop.
Magagawa niya ang misyon nang hindi umaalis sa lungsod ng Eastern Sea, kaya bakit hindi? Binaba ni Terence ang tawag at hinintay ang mensahe ng matandang Linford, ngunit muling tumunog ang kanyang telepono. Akala ni Terence ay matandang Linford ang tumatawag, ngunit ito ay isang hindi kilalang numero. Hello. Hello there. Magalang na kinuha ni Terence dahil hindi niya kilala ang tumatawag. Boss, ako na. Ako si Shalom. Isang pamilyar na boses iyon. Ang tawag ay galing kay Shalom. Nang hindi natuloy ang tawag ni Terence, patuloy siyang tumatawag hanggang sa tinapos ni Terence ang kanyang tawag sa matandang Linford. Mga tula. Medyo nagulat si Terence nang makatanggap siya ng tawag mula kay Shalom. Naisip niya na mahirap makipag-ugnayan sa kanya pagkatapos bumalik si Shalom, long time no see, how have you been? Boss, tumatawag ako dahil kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Medyo napahiya si Shalom pagkatapos sabihin ito. Matagal na niyang hindi na-contact si Terence, at ngayong tumatawag siya, kailangan niyang humingi ng tulong. Namula ito kay Shalom. Anong favor? Tell me. Si Terence, sa kabilang banda, ay napaka-prangka, palagi niyang tinatrato ang mga alipin na ito ng napakahusay. Ang prangka ni Terence ay lalong nagpahiya kay Shalom, ngunit wala siyang pagpipilian. Kung hindi niya hiningi si Terence, hindi niya alam kung kanino pa siya tatanungin. Nakagat lang niya ang bala at sinabing, Boss Terence, ganito. Kailangan kitang protektahan ang isang tao. Ano? Gusto mong protektahan ko ang kaligtasan ng isang tao? Nagulat si Terence, hindi ba ito masyadong nagkataon? Tinanggap lang ni Old Linford ang isang misyon para sa kanya na maging bodyguard, at ngayon ay nandito si Shalom na nagmamakaawa sa kanya. Karaniwan, papayag si Terence, ngunit tinanggap na niya ang misyon. Paano kaya niya? Kaya nalagay si Terence sa mahirap na posisyon. Gusto niyang tumanggi pero hindi niya magawa. Boss, huwag kang mag-alala, hindi bababa ng 1 sentimo ang reward. Mabilis na idinagdag ni Shalom matapos marinig ang gulat na tono ni Terence. Hindi naman sa ayaw ko, pero may iba pa akong dapat gawin. Kailangan kong protektahan ang ibang tao, kaya natatakot akong hindi ko maipapangako sa iyo. Mapait na ngumiti si Terence, nagkataon din ito. Ganun ba? Medyo nadismaya si Shalom, ngunit hindi niya ito pinilit. Dahil sinabi ni Terence na mayroon siyang dapat gawin at kailangan niyang protektahan ang isang tao, ano pa ang masasabi niya? Okay lang, mag-iisip pa ako ng ibang paraan, boss, bumalik ka na sa trabaho mo. Tanging nasabi niya. Okay. Paumanhin na sabi ni Terence, wala nang ibang paraan sa pagkakataong ito. Pagkatapos ibaba ang telepono, mapait na ngumiti si Shalom at ipinasa ang mga salita ni Terence kay Timothy. Matapos itong marinig ni Timothy, medyo nadismaya siya. Hindi niya kilala si Terence, kaya sinabi niya kay Shalom. Shaloms, baka ayaw tumulong ni Mr. Terence at nakahanap siya ng dahilan. Paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon? Tay, hindi mo naiintindihan si Boss Terence. Dapat talaga may gagawin siya, hindi ito ang iniisip mo. Naunawaan ni Shalom ang si Terence at ipinagtanggol siya. Kalimutan mo na ito. Aasa lang ako sa bodyguard ko. Ngumiti si Timothy, hindi nagabala na ipaliwanag ang sarili kay Shalom. Gusto pang magpaliwanag ni Shalom, ngunit sa sandaling iyon, muling tumunog ang telepono ni Timothy. Hindi nagsinungaling si Terence kay Shalom. Binigyan siya ni Old Linford ng isang misyon, at kailangan niyang tuparin ito. Kung hindi, makakaapekto ito sa reputasyon ng matandang Linford bilang isang manager. Ang misyon na ito ay talagang inisyo mismo ni Timothy, ngunit hindi alam ni Terence ang tungkol dito, at maging sina Timothy at Shalom. Gayunpaman, dahil ang numerong ibinigay ni Timothy kay lumang Linford ay hindi ang parehong numerong ginamit ni Shalom, hindi namalayan ni Terence na ang dalawa ay iisang tao. Sinunod pa rin niya ang kasunduan at idinihal ang numero ni Timothy, handang talakayin ang mga detalye ng misyon. Hello, kamusta? Hindi alam ni Timothy ang numero ni Terence, kaya kinuha niya ang telepono ng hindi nag-iisip. Si Mr. Moon ba? Magalang na tanong ni Terence. Yes, it's me. You are. Nahulaan agad ni Timothy na ang tumawag sa kanya ay malamang na ang bodyguard na nakita niya sa Mission Entrustment website.
Ako ang bodyguard na hinahanap mo. Ngayon, kailangan kong kumpirmahin ang mga detalye, sabi ni Terence. Okay, Mr. Bodyguard, please go ahead. Hindi alam ni Timothy ang apelyido ni Terence, kaya tinawag niya itong Mr. Bodyguard. Una, gusto kong kumpirmahin ang kasarian, edad, trabaho, at pamumuhay ng protektadong tao. Tanong ni Terence. Dahil ito ay isang kooperasyon, hindi ko ito itatago sa iyo. Ang taong kailangan mong protektahan ay isang babae, sabi ni Timothy. She's 20 years old this year and a celebrity. Isang celebrity. Hindi mapigilan ni Terence na sumimangot. Hindi ba ibig sabihin na kahit saan dapat pumunta ang mga celebrity para dumalo sa mga event? Tapos kailangan ko pa ba siyang sundan? 3,073. I'll ask her to try her best to cancel it. Kung hindi niya talaga kaya, I'll ask it with you first. What do you think? Tanong ni Timothy. Sa totoo lang, ayaw ni Terence na maging bodyguard ng isang celebrity. Ang isang celebrity ay hindi maaaring tumira sa kanyang sariling villa, siya ay isang public figure, pagkatapos ng lahat, at ito ay ibang usapin kung ang celebrity ay payag na tumira sa kanya o hindi. At saka, kinailangan ni Terence na maglibot kasama ang celebrity para gumawa ng mga event. Gayunpaman, sinabi ng employer na hanggat maaari ay maaari niyang kanselahin ang mga aktibidad ng celebrity, kaya tila hindi ito isang malaking celebrity. Hindi dapat maging problema ang pagsasama nila, kaya sabi niya, for the safety of the protected, I want her to live with me. Can you do that? Namumuhay ng magkasama. Si Timothy ay hindi natatakot sa anumang bagay, ngunit siya ay natatakot na si Terence ay magnakaw mula sa kanya. Ang kanyang anak na babae ay isang malaking bituin, at isang sikat noon. Kung siya ay itinulak pababa ng isang bodyguard, saan siya pupunta upang mga tuwiran? Isa siyang Sky Class Master. I'm just trying to make it easier for me to protect her. After all, kahit hindi siya tumira sa pwesto ko, I'll still have to live at her place. It's just a matter of habit. Hindi alam ni Terence ang mga alalahanin ni Timothy, at naisip na hindi sanay si Timothy. Kung tutuusin, hindi man lang alam ni Terence kung ano ang hitsura ng celebrity. Sino ang nakakaalam kung siya ay isang pangit na halimaw? Alam ni Terence na ang ilang mga celebrity ay hindi kasing husay ng isang normal na tao pagkatapos tanggalin ang kanilang mga makeup, kaya hindi niya iyon iniisip. Ito. Totoo yan. Pinag-isipan itong mabuti ni Timothy. Ito ay totoo. Kung nakahanap siya ng bodyguard para kay Zyrene at hindi sila magkasama sa gabi, paano pa protektahan ng pamilya Dorian ang kanilang anak pagdating nila? Tumango si Timothy. Ayos lang, pero may iba pa ba sa iyong tirahan? Natatakot akong hindi masanay ang anak ko. Meron. Si Terence, sa kabilang banda, ay nagsisimula ng maiinip. Tinanggap lang niya ang misyon na ito dahil kailangan niya ng pera, ngunit isa na siyang Sky Class ngayon, kung tutuusin, at medyo galit pa rin siya, Mr. Moon, dahil humingi ka ng isang Sky Class Master, dapat kang ituring na isang practitioner. Hindi mo ba naisip na gagawa na ako ng mabuting trabaho doon sa iyong anak? Well, hindi mapigilan ni Timothy na mapangiti ng mapait. Sa katunayan, hindi siya kumuha ng normal na bodyguard, kundi isang Sky Class Master. Hindi niya ito kayang tretuhin na parang isang normal na bodyguard. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na humingi ng tawad si Timothy, I'm sorry, Mr. Bodyguard. Iniisip ko lang ang anak ko. Patawarin mo ako. Sige, maaari mong hilingin sa iyong anak o sa mga taong nakapaligid sa kanya na direktang makipag-ugnayan sa akin. Sabi ni Terence. All right. How should I address you, sir? Tanong ni Timothy. Terence Ford, ito ang numero. Dapat ay nakikita mo ito. Hindi iniwan ni Terence ang kanyang tunay na pangalan. Ito ang pangalan na ginamit niya noong siya ay nasa isang misyon, kaya ginamit niya ito dahil sa ugali. Sige. Mr. Terence Ford. Tumango si Timothy at ibinaba ang tawag. Terence Ford. Si Shalom, na nakatayo sa tabi niya, ay natigilan. Bakit napakapamilyar ng pangalang ito? Dad,
Tingnan ko po phone mo. Sabi niya. Oh, anong meron? Ibinigay ni Timothy ang kanyang telepono kay Shalom. Tiningnan ni Shalom ang numero sa telepono ni Timothy at napabulalas, It's really boss. Anong boss? Medyo nakaramdam ng kakaiba si Timothy, ngunit mabilis siyang nag-react. Sinasabi mo na ang nasa telepono ay si Terence. Oo, ang numerong ito ay kay Boss Terence, at Terence Ford ang pangalan na ginamit ng boss noon. Nasa sabik na sabi ni Shalom, kita mo, may gagawin si boss, ngunit hindi ko inaasahan na gagawin niya ang misyon bilang bodyguard. Labis ding nagulat si Timothy. Hindi niya akalain na ang bodyguard na kinuha niya ay si Terence. Ang Terence na ito ay hindi isang normal na Sky Class Early Phase, magagamit niya ito sa isang Sky Class Mid Phase. Kahit na nagpadala ang pamilya Dorian ng Sky Class Early Phase Master, hindi kailangang matakot si Timothy. Hindi ko inaasahan iyon. Kulang ba si Terence sa pera? Curious na tanong ni Timothy. Kapos ako sa pera. O tama na. Biglang naalala ni Shalom ang balitang nakuha niya mula kay Sian. Pagkatapos niyang bumalik sa bahay ni Fane, bagamat hindi niya nakontak si Terence, pinapansin niya ito. Alam din niya ang tungkol sa pagkabangkarote ng kumpanyang medikal ni Terence. Kung sinabi ni Terence na kapos siya sa pera, totoo iyon. At kaya, sinabi ni Shalom kay Timothy ang tungkol dito. Buntong hininga, kung ganoon, dapat bigyan ko siya ng mas maraming pera, ngunit mayroon lang akong 300 milyon sa aking pribadong ipon, na sapat lamang upang kunin siya sa loob ng 2 buwan. Mapait na ngumiti si Timothy, gusto kong magbayad ng higit pa, ngunit wala akong pera. I understand, we'll just do our best. Pero, I really didn't expect na sa tulong ni boss, siguradong magiging maayos si Ate Zyrene. Nakahinga ng maluwag si Shalom, ngunit kasabay nito, bigla siyang kinabahan. Teka lang, Dad, kung pinatay ni Boss Terence ang mga tao mula sa pamilya Dorian para kay Zyrene sis, hindi ba niya sila sasaktan? Ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Timothy. Hindi ko naisip ito noon. Kung tutuusin, ang trabaho ng isang bodyguard ay kunin ang pera ng isang tao at tulungan silang malutas ang kanilang mga problema. Nabayaran na namin ang reward, kaya kahit na ang bodyguard ay makakuha ng mga puntos ng pagkapuot dahil sa pamilya Dorian, wala itong kinalaman sa amin. Ngunit ngayon na ang taong ito ay linawin ang mga bagay sa hinaharap, kung ikaw ay lilinawin ang mga bagay-bagay sa hinaharap, kung ikaw ay lilinawin na ang taong ito, kung ikaw. Kaya, Shangping, kung gusto mong sabihin kay Terence, sabihin mo lang, sinusuportahan kita. Tay, salamat. Sabi ni Shalom, medyo naantig. Dahil sinabi ito ni Timothy, nangangahulugan ito na handa siya para sa Terence na huminto anumang oras. Pero alam ni Shalom ang personalidad ni Terence, pero don't worry, Dad. I know boss's personality. Kung ang taong pinoprotektahan niya ay kapatid ko, gagawin lang niya ang lahat. Kahit hindi siya magbayad, gagawin niya. Sige, ikaw na ang tumawag. Sabi ni Timothy. Kinuha ni Shalom ang kanyang telepono at muling idinial ang numero ni Terence, ngunit sa pagkakataong ito, ginamit niya ang numerong ginamit ni Timothy para makipag-ugnayan kay Terence. Mr. Moon, may iba pa ba? Nakita ni Terence ang caller ID at kinuha ito. Akala niya ay may nakalimutan si Timothy na sabihin sa kanya. Boss, ako na. Mabilis na sumagot si Shalom matapos marinig ang boses ni Terence. Ga! Kumurap si Terence, nagulat. Shalom. Bakit mo ginagamit ang numerong ito para tumawag? Hindi kaya nakakonekta ang telepono? 3,074. Boss, ang taong tumawag sa iyo kanina ay ang aking ama. Mahinang sabi ni Shalom, ang taong hiniling niyang protektahan mo at ang taong gusto kong protektahan mo ay ang parehong tao. Path. No way. Nagkataon lang. Naramdaman ni Terence na ito ay masyadong nagkataon, kalis lang niya sa mga bundok para sa isang misyon, at ito ay upang protektahan ang pamilya ni Shalom. Oo, nagtataka ako kung bakit bigla kang pumunta para protektahan ang iba, boss. So it's this mission. Sabi ni Shalom. Since we're on the same side, I don't need money. Bigyan mo lang ako ng cultivation resources.
Walang sapat na pera si Terence, ngunit hindi siya mababayaran para sa pagprotekta sa pamilya ni Shalom. Gumagana rin yan. Hindi siya tinanggihan ni Shalom, ngunit sumang-ayon kaagad, ang aking ama ay may 350 milyon sa kanyang pribadong ipon. Kunin mo na, boss. Hindi ito gantimpala. Bilang kampan mo, tinutulungan kita. Narinig ko ang tungkol sa iyong kumpanya. Ginagawa ko ang parte ko. Sige, kung ganoon ay magiging walang pakundangan akong tumanggi. Tumango si Terence bilang pagsang-ayon dahil sinabi niya iyon. Nga pala, boss, tumatawag ako para ipaalala sa iyo na ang mga taong naghahanap ng gulo sa kapatid ko ay mula sa sinaunang pamilya Dorian. Napakalakas ng background ng kabilang partido. Boss, ayos lang kung tatanggihan mo siya. Kung tutuusin, ayaw kong magkagulo ka. Sabi ni Shalom. Ang sinaunang pamilya ng silangan. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence, ngunit mahinang sinabi niya, ang sinaunang eroplano. Mabuti na lang sky class na ako ngayon, at maya-maya pa ay papasok na ako sa sinaunang eroplano. Titingnan ko lang muna ang pamilya Dorian. Kung ito ay ibang bahay, makakatulong din si Terence, ngunit malamang nahihilingin niya kay Shalom na ilihim ang kanyang pagkakakilanlan. Ayaw niyang gumawa ng kaaway sa isang sinaunang sekta ng walang dahilan, kahit man lang bilang isang kinatawan ng sinaunang bahay na si Fane, itatago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit ang sinaunang pamilyang Dorian ay nagkaroon na ng sama ng loob kay Terence, at ang pagkamatay ng nakatatandang Dorian ay matutunton pabalik kay Terence sa madaling panahon. Hindi mahalaga kung si Terence ay lumaban sa kanila o hindi. Kahit na pumatay si Terence ng ilan pang mga tao mula sa pamilya Dorian, lalo lamang itong magpapalaki ng puot. Kung hindi niya papatayin ang mga ito, malalaman ng pamilya Dorian ang tungkol sa pagkamatay ng nakatatandang Dorian at hindi siya papakawala ng madali. Boss, nakapagdesisyon ka na ba? Nagulat si Shalom. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Terence, akala niya ay ginagawa ito ni Terence para sa kanya. Hehe, syempre naisip ko na. Sige, nakuha ko na. Patawagin mo ang ate mo. Ngumiti si Terence. Kapatid ko siya. By the way, tinago ng tatay ko ang family name niya sa'yo. Huwag ka sanang magalit, boss. Sabi ni Shalom. Hehe, tinago ko rin. Under the premise of not being familiar with it, it's understandable to do so. Walang pakialam na sabi ni Terence. Sige boss, papayag ako mag-contact sila mag-ama. Si Shalom ay nakadama ng higit na kalmado pagkatapos ayusin ang usaping ito, lalo na pagkatapos sabihin ni Terence na siya ay malapit ng tumuntong sa sinaunang mundo, at ang paglaban sa pamilya Dorian ay hindi magdadala sa kanya ng anumang problema. Paano na? Mabilis na tanong ni Timothy pagkatapos ibaba ni Shalom ang tawag. Pumayag ang amo, at alam niya ang sitwasyon ng pamilya Dorian, ngunit hindi siya nag-aalala. Gusto rin niyang gamitin ang pamilya Dorian upang makita ang sinaunang antas. Sabi ni Shalom. Tumango si Timothy at bumantong hininga, I have to say, Terence's growth this year is too fast. From nothing to something, he's appeared out of thin air. Hindi na siya mapipigilan ng mga marangal na bahay at mga tagong bahay. Sa tingin ko ay magkakaroon na naman ng madugong bagyo sa sinaunang mundo. Buti na lang at nagkaroon ka na ng relasyon ni Terence nang maaga pa lang. Marahil sa huli ay magiging ama na siya at siya na ang mag-ama. Hindi talaga gusto ni Timothy si Terence, kaya nang bumalik si Shalom sa pamilya, naisip niya na masyadong impulsive si Shalom para kilalanin ang isang practitioner bilang kanyang amo. Ngunit pagkatapos siyang bigyang pansin ng ilang sandali, sa wakas ay naunawaan ni Timothy kung anong uri ng tao si Terence. Sinira ng solong magsasaka ang isang tagong bahay nang hindi man lang kumukurap, anong klaseng pamamaraan at tapang ito. Dagdag pa, si Terence ay kaaway na ngayon ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, ngunit hindi man lang siya nasaktan. Ano ang ibig sabihin noon? Ang lahat ng ito ay nagpakita na si Terence ay may pambihirang kakayahan, at ito ay isang matalinong hakbang na hayaan siyang maging bodyguard ni Zyrene. Tay, napakabuti at sinusuportahan mo ako, nakahinga ng maluwag si Shalom. Tila hindi tutol si Timothy sa pagtawag sa kanya ng boss, na labis na ikinatuwa niya.
Natural akong hindi tumututol. Tatawagan ko si Sanford ngayon din at aayusin ko, nakangiting sabi ni Timothy. Guru. Nakita ni Sanford ang numero ni Timothy at mabilis na nakahanap ng lugar na walang tao sa paligid para sagutin ang tawag. Sinabi niya sa mahinang boses, may kailangan ka bang sabihin sa iyo? Ered Triad, kumusta si Little Han kamakailan? Tanong ni Timothy. Master, napakaligtas ni Miss kamakailan lang. Wala pang panganib. Gayunpaman, dahil sa pag-atake noong nakaraan, naging napakaloki si Miss kamakailan at hindi na pumunta sa ibang mga lungsod para sumali sa mga aktibidad. Sabi ni Sanford. Sa katunayan, ito ay hindi dahil si Zyrene ay naging mahina ang profile kamakailan, ito ay dahil si Neil ay baldado, at si Orland ay wala na sa mood na harapin si Zyrene. Lahat ng atensyon niya ay nasa Neil, at ngayong patay na si Neil, sinimulan niyang harapin muli si Zyrene. Oo, ngunit ang tigang na Triad ay malapit nang harapin ang malaking panganib. Ang pamilya Dorian ay naghahanda sa pag-atakehan. Ang Dorian na lalaki ay hindi mahina, gusto niya siya at gusto niya. At nagpadala sila ng Sky Class Early Phase para harapin kayo. Ano? Sky Class Early Phase. Nagulat si Sanford, hindi niya akalain na magagamit ni Orland ang isang Sky Class Master laban sa kanya at kay Zyrene. Nagbago ba ang bahay Fane? Nakuha na ni Orland ang posisyon ng ulo ng pamilya. Maaaring si Orland ay tumaas sa kapangyarihan at nagtatrabaho kasama ang pamilya Dorian. Hindi tama iyon, ang pangalawang may bahay ay dapat na nasa panig ng Panginoon. Kaunti lang ang alam ni Sanford tungkol sa affairs ng pamilya Fane sa ibabaw. Hindi niya alam kung anong detalye ang nangyari dahil nasa malayo siya. Hindi mo kailangang malaman ang tungkol sa mga bagay na ito. Hindi kinuha ni Orland ang posisyon, at ito ay isang kakaibang kombinasyon ng mga salik na humantong sa mga pagkilos ng pamilya Dorian. Natural na hindi maipaliwanag ni Timothy ang mga kahihinatnan ng kalokohan ni Julie. Pero, an early phase Sky Class. I'm no match for him at all, what should I do? Nagulat si Sanford. 3,075. Hindi niya alam kung ano ang gagawin pagkatapos ng lahat. Ang Sky Class Early Phase ay hindi niya madaling hawakan, kaya medyo natulala siya nang marinig niya ang salitang Sky Class. Ered Triad, don't worry, si Shalom ay nakipag-ugnayan na sa isang bodyguard para sa kanya, isang Sky Class Early Phase. Kailangan mo lang mag-isip ng dahilan para tanggapin niya ang bagong bodyguard na ito, sabi ni Timothy. Sige, madali kong magagawa yan. Sa lahat ng mga taon na ito, si Sanford ay nasa tabi ni Zyrene, at nagtiwala siya sa kanya, ngunit nag-aalala pa rin siya, Master, pareho silang Sky Class Early Phase, maaari ba silang lumaban sa pamilya Dorian? This isn't a normal Sky Class Early Phase, it's an early phase Sky Class that can jump levels, hehe, malalaman mo kapag nakita mo na. Ipapadala ko sa iyo ang kanyang numero, maaari mo siyang direktang kontakan. Ngumiti si Timothy. Ano? Kaya niyang labanan ang mga kaaway na mas mataas sa antas niya. Sinong elite na alagad ng sinaunang sekta ito? Nagulat si Sanford, hindi rin ito mga normal na manlalaban. Karaniwan silang mahalagang mga target sa pagsasanay para sa mga sinaunang sekta o pamilya, tulad ng Nitian mula sa bahay Fane. Pero, bakit ang isang tulad niya ay magiging bodyguard niya? Ang lahat ng ito ay walang katulad ng mga dalubhasang mayabang. Hehe, malalaman mo din pagdating ng panahon. Gayunpaman, kailangan mong pumunta sa lungsod kung saan siya nakatira at tumira kasama niya. Requirement din ito ng master na ito. Hindi gaanong nagsalita si Timothy. Sinabi ni Timothy kay Sanford ang ilan sa mga kinakailangan at pag-iingat ni Terence. Sige. Natarante si Sanford, ngunit tumango lang siya. Hindi nagtagal pagkatapos niyang ibaba ang tawag, nakatanggap siya ng text mula kay Timothy. Isa itong numero ng telepono, at ang may-ari ng numero ay tinawag na Terence Ford. Matapos makuha ang numero, pinuntahan ni Sanford si Zyrene. Kuya Fane, may maitutulong ba ako sa iyo? Nakita ni Zyrene si Sanford na naglalakad at nagtanong. Sa normal na mga pangyayari, si Sanford ang kanyang bodyguard at driver, kaya bihira niya itong kausapin. Si Wang Sis ang namamahala sa trabaho. Miss Moon,
Nakatanggap ako ng balita na ang grupo ng mga taong nakipag-deal sa iyo noon ay malamang na mag-move on sa iyo sa lalong madaling panahon. Seryosong sinabi ni Sanford kay Zyrene, kaya, para sa iyong kaligtasan, gusto kong maging responsable ang kaibigan ko para sa iyong kaligtasan. Gusto pang gumalaw ng mga yon. Nagulat si Zyrene na palihim na siya nitong mga araw na ito, at walang nangyaring aksidente kamakailan, kaya naisip niyang tapos na ito. Hindi niya inaasahan na gagawa pa rin ng hakbang ang grupong iyon. Oo, dapat tumpak ang impormasyon. Tumango si Sanford. Sure, you can just tell Ate Wang about the salary. Buti pa may extra bodyguard. Hindi nagduda si Zyrene sa mga salita ni Sanford at piniling paniwalaan siya. Tumango siya. Pero may ibang gagawin pa ang kaibigan ko. Pwede ba tayong pumunta sa lungsod na kinaroroonan niya sandali? Tanong ni Sanford. Pupunta pa nga kami sa lungsod niya. Napahinto si Zyrene hindi naman sa ayaw niyang pumunta, pero mahirap magtrabaho sa kakaibang syudad. That's for sure. Kung hihingi tayo ng tulong sa kanya, we have to accommodate him, right? Hindi binanggit ni Sanford ang pera sa katunayan, hindi niya alam kung magkano iyon, ngunit sa ganang kanya, sapat na para makatulong ang isang sky-class early phase. Totoo iyan. Walang galit si Zyrene sa malalaking bituin na iyon, kaya tumango siya at sumang-ayon. Gayunpaman, narinig ng manager, si Wang Sis, ang pag-uusap ni Sanford at Zyrene at medyo nalungkot, Fane, hindi mo ba kayang protektahan si Miss Moon? Sino pa ba ang hinahanap niya? Kung pupunta tayo sa ibang lungsod, paano natin ipagpapatuloy ang ating trabaho? Si Miss Moon ay maglalabas ng record sa unang kalahati ng susunod na taon. Kung pupunta ka sa isang maliit na lungsod na walang recording studio, paano ka gagawa ng record? Sister Wang, makinig tayo kay Kuya Fane, umiling si Zyrene. Siya lang ang nakakaalam kung gaano kabisyo ang mga taong gustong humarap sa kanya. Kung hindi dahil kay Terence noong nagkagulo sila sa itim na eskinita, doon na siya namatay. Hindi kailanman sinabi ni Sanford ang mga bagay na hindi siya kumpiyansa. Dahil sinabi niyang humihingi siya ng tulong, nangangahulugan ito na hindi siya kumpiyansa na lumaban. Hindi makikipagtalo sa kanya si Zyrene sa bagay na ito. Ayaw ni Wang Sis, hindi niya alam kung gaano ito delikado, ngunit mapilit si Zyrene, kaya wala siyang pagpipilian. Dinial ni Sanford ang numero ni Terence Ford. Hello, ikaw ba si Mr. Terence Ford? Ako ang kasalukuyang bodyguard ng Protected. Maaari ko bang malaman kung saang lungsod ka naruroon? Magalang na tanong ni Sanford. Ang kalaban ay isang Sky-class master. Ako na. Nasa Eastern City ako. Masusundo kita pagdating mo sa airport. Sabi ni Terence. Siya ay kapatid ni Shalom, pagkatapos ng lahat, kaya natural na tretuhin siya ni Terence ng may higit na sigasig. Sige, sasakay tayo sa flight ngayon at makakarating tayo sa Stonegate Airport sa gabi. Sabi ni Sanford, kami ang mga senior member ng airline. Mayroon kaming espesyal na VIP Green Channel. Maaari mo kaming hintayin sa arrival exit ng VIP Green Channel. Ipapabook ko ang ticket at ipapaalam sa iyo ang partikular na oras. Walang problema, sabi niya. Tumango si Terence. Pagkatapos tinawag ni Terence sina Cheryl at Yasi pababa. Shield bro? Weekend na? Bakit ang aga mo kaming tinatawagan? Anong meron? Humikab si Yasi nang umakyat siya. Naguguluhan din si Cheryl bakit sila ginaising ni Terence sa umaga ng weekend. Cheryl, Yasi, tinawagan kita this time kasi may importante akong sasabihin sa'yo. Dahil nagpa siya si Terence sa misyon, oras na para sabihin niya sa kanila ang mga detalye. Kung tutuusin, ang celebrity na pinoprotektahan nila ay kailangan ding tumira sa bahay. Anong meron? Naguguluhang tanong ni Yasi. Hindi nagtanong si Cheryl, ngunit tumingin siya kay Terence nang nanlalaki ang mga mata, naghihintay ng sasabihin nito. Ganito. Kapos ako sa pera kamakailan lang, alam niyong dalawa, kaya nagsagawa ako ng bodyguard mission para protektahan ang isang tao.
Terence got straight to the point. Misyon ng bodyguard. Protektahan ang lalaki o ang babae. Ito ay isang babae, isang celebrity. Sabi ni Terence. Hindi. Narinig ni Cheryl na paprotektahan ni Terence ang isang babae, at isa siyang celebrity noon. Hindi niya namamalayan na pinigilan siya, ngunit ang salitang, hindi, ay lumabas sa kanyang bibig. 3,076. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin ito, muli siyang namula. Bakit niya siya pinigilan? Ano ang kinatatakutan niya? Natatakot kaya siya na ang magandang babaeng pinoprotektahan ni Terence ay baka mahalin din siya? Hindi rin. Paano ito magiging din? Ni hindi niya gusto si Terence. What I mean is, you're supposed to protect me and Yasi, how can you go protect other people? Nakita ni Cheryl sina Terence at Yasi na kakaibang nakatingin sa kanya at nagpaliwanag na namumula ang mukha. But Shield Bro's mission is already over. Natakot kaya si Cheryl sis na may ibang kumuha sa posisyon mo bilang big miss in Shield Bro's heart. Si Yasi naman ay kilalang kilala si Cheryl at sinabi niya ang iniisip ni Cheryl. How? How is this possible? I just... Naisip ko lang na hindi dapat malayo ang biyahe ni Shield Bro since malapit na ang final exams. New Year's in a month. Nagdadabog pa rin si Cheryl. Ayos lang. Ipapalipat ko sila sa villa. Hindi ako lalayo. At isa pa, ang misyon na ito ay ibinigay sa akin ng isa sa aking mga tagasunod, si Shalom, kaya hindi talaga ako makatanggi. Sabi ni Terence. I see? Okay then. Naisip ni Cheryl na ayos lang kung lumipat sila sa villa. Walang gagawin si Terence sa celebrity sa ilalim ng mga mata niya at ni Yasi, tama ba? Pagkatapos ng lahat, hindi na niya kailangang gumawa ng anuman, at maaaring baligtarin ni Yasi ang mundo. Noon, hindi rin nakaimik sina Josephine at Trixie sa mga kilos ni Yasi. Then I'll go and prepare. Maglilinis ako ng 2 kwarto sa first floor at kukunin ko. Tumango si Terence at nagayos ng kwarto. Nakaalis na si Lola araw, kaya naiwan ang mga gawaing bahay para sa lahat. Hinintay ni Yasi na umalis si Terence bago nagsalita, huwag kang mag-alala, Cheryl siya ay isang celebrity lang. Siguradong hindi niya magagawang banta ang posisyon ni Cheryl sis. Kung mayroon siyang anumang maalay na pag-iisip tungkol kay Shield Bro, ipapaalam ni Yasi sa kanya kung sino ang pangunahing asawa sa villa na ito. At saka, nakita na ni Shield Bro si Zyrene sis dati hindi man lang niya titigan ng isang normal na bituin. Hindi ako nag-aalala tungkol doon. Nag-aalala lang ako na hindi madaling pakisamahan ang celebrity. Natural, hindi umamin si Cheryl. Pero may katuturan nakakita na siya noon ng big star na tulad ni Zyrene, kaya kung gusto niyang makipag-date sa isang tao, si Zyrene ang pupuntahan niya. Bakit siya magiging interesado sa isang maliit na bituin, mas naramdaman niya ito It doesn't matter. She lives in our territory, so she have to follow our rules. She must begging Shield Bro to be her bodyguard. Kung ayaw niya, pwede na siyang umalis. Sagot ni Yasi. Inayos ni Terence ang kanyang silid, at malapit na ang oras. Nagmaneho siya papuntang Stonegate Airport. Tanghali ang flight ni Sanford, at pupunta siya doon sa hapon. Naisip niya na dahil nasa panganib sila, dapat silang makipagkita kay Terence sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan, masisiguro nila ang kaligtasan ni Zyrene. VIP Green Passage Lounge ng Stonegate Airport. Bagamat ang lounge na ito ay dedicated sa VIP at bumaba mula sa VIP Passage ang mga taong pumunta dito para kunin ang mga tao, marami pa rin ang tao dito at halos puno na ang mga upuan. Tumingin si Terence sa paligid at nakakita ng magandang upuan, sa tabi ng bintana at sa malaking sofa. Walang nakaupo doon, kaya hindi tumayo si Terence sa seremonya at umupo. Kumuha siya ng magazine at nagsimulang magbasa. Kalahating oras ang layo mula sa eroplano, kaya medyo maagang dumating si Terence.
Ngunit hindi nagtagal pagkatapos simulan ni Terence ang pagbabasa ng magazine, isang napakayabang na boses ang nagmula sa likuran, na nagbigay kay Terence ng malaking pagkabigla. Nanay mo, sino ang nagpaupo sa iyo dito? Hindi mo ba alam na ang upuang ito ay nakalaan para sa ating Panginoon na si June? Nanggaling ang boses sa likod ni Terence. Hindi dahil sa hindi pinansin ni Terence ang mga tao sa likod niya, ngunit medyo marami ang mga taong dumarating para sunduin siya sa berdeng VIP passageway. Hanggat hindi nila siya inaatake, walang pakialam si Terence. Kumunat ang noo ni Terence. Mayroon bang espesyal na upuan para sa kanya? Ngunit si Terence ay tumingin sa ibaba at nakita na ang kanyang upuan ay may mas magandang liwanag at mas komportable, walang espesyal dito. Anong tinitingin-tingin mo? Bilisan mo at ibigay mo ang upuan mo para sa ating Panginoon June. Naiinip na ang boses nang ibinaba ni Terence ang kanyang ulo. Kung ang upuan ay nakalaan para sa kanya, ibinigay na lang sana ni Terence. Siya ay malakas, ngunit hindi niya nais na i-bully ang mga normal na tao para sa maliliit na bagay tulad nito. Sa kanyang mga mata, lahat sila ay mga practitioner. Gayunpaman, ang upuan na ito ay hindi nakalaan para sa kanya sa lahat, walang label dito. Medyo nalungkot si Terence. Tumayo siya at lumingon para tignan ang nang-aasar sa kanya. Ito ay isang man in black, ngunit ang ikinagulat ni Terence ay hindi niya masabi ang kanyang lakas, ngunit siya ay isang master. Saan mo naman sinabing sayo tong upuan? Mahinang tanong ni Terence. Ang kabilang partido ay isang master, ngunit iyon ay kung ihahambing sa mga normal na tao. Si Terence ay walang pakialam sa kanya. Ang man in black ay hindi sumagot sa tanong ni Terence, na para bang hindi niya inilagay si Terence sa kanyang mga mata. Inabot niya ang kanyang kamay at itinulak si Terence sa gilid, hindi man lang nag-abalang magpaliwanag. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, si Terence ay hindi gumalaw. Ikaw. Tumalo ng master, alam niya ang sarili niyang lakas. Itinulak niya si Terence, ngunit hindi niya ito nagawang igalaw, kaya't nadagdagan niya kaagad ang kanyang lakas, na ipinakita ang kanyang lakas bilang isang Mystic Late Phase Peak Physical Master. Gayunpaman, naisip niya na tiyak na maitataboy niya si Terence sa pagkakataong ito, ngunit sa kanyang pagtataka, hindi gumalaw si Terence. Nakatayo pa rin siya sa parehong lugar. Si Terence, sa kabilang banda, ay nagpadala ng isang sampal sa mukha, na nagpalipad sa Mistiko. Boom! Sa isang malakas na kalabog, bumagsak ang Mistiko sa lupa na may dugo sa buong bibig at nalaglag ang kanyang mga ngipin. Gayunpaman, hindi na niya naramdaman ang sakit dahil nahimatay na siya. Ilipat mo. Tumabi ka. Nang pinalipad ang Mistiko, nagkaroon ng kaguluhan sa pasukan ng resting room. Pumasok ang isang maputlang binata sa ilalim ng escort ng ilang men in black. Gayunpaman, nang makita nila ang Mistiko na nakahandusay sa lupa na puno ng dugo ang bibig, tuluyan na silang natigilan. Mabilis na tumakbo ang isang matipunong man in black. Junior kuya, anong meron? Sino nanakit sayo? Kumunat ang noo ni Terence. Kailan pa nagkaroon ng napakaraming master sa lungsod ng Stonegate? 3,077. Ang lalaking iyon kanina ay isang physical practitioner, at ito ay malamang na isa rin ang gintong daliri ni Terence ay walang silbi laban sa mga physical practitioner kapag hindi sila nagpakita ng kanilang lakas. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Terence ay ang maputlang mukha na binata na kanilang pinuprotektahan ay isang matandang kakilala ni Terence, si Jane Sawyer. Siya si Master Junie. Nang mamatay sina Terence at Mason nang magkasama at naputol ang kanilang mga meridian, hindi na hinabol ni Terence sina Damaso at Jane na tumakbo pabalik sa lungsod ng Stonegate. Noong panahong iyon, hindi katugma si Terence para sa sekta ng Golden Bell. Pagkatapos noon, wala nang pakialam si Terence sa pamilya Sawyer nang malapit nang masira ang sekta ng Golden Bell. Gayunpaman, tila naging mas makapangyarihan si Jane matapos siyang hindi makita ng ilang sandali. Napakaraming master ang biglang lumitaw sa paligid niya, hindi sila ang pinakamalakas, ngunit iyon ay sa mga mata lamang ni Terence. Ang Mystic Late Phase Peak ay isa ng napakalakas na pag-iral sa karaniwang mundo. Siyempre, hindi ito ang labis na ikinagulat ni Terence.
Ang mas ikinagulat niya ay hindi patay ang Man in Black na nasample niya. Isang subo na lang ang ngipin niya, ngunit hindi nanganganib ang kanyang buhay. Si Terrence ay hindi gumamit ng anumang mga kasanayan, ngunit pagkatapos malaman na ang lalaki ay isang practitioner, hindi siya nagpigil. Ginamit niya ang kanyang Sky Class Early Phase Strength para sampilan siya, at hindi siya namatay. Pagkatapos ng lahat, isa lamang siyang Mystic Late Phase Peak, 2 antas na mas mababa kaysa kay Terrence. Paanong buhay pa siya? Hindi ba masyadong kakaiba ang taong ito? Hindi kaya miyembro din siya ng Golden Bell Sect. Gayunpaman, ang sekta ng Golden Bell ay malapit ng mapuksa. Paano sila makakapagpadala ng napakaraming eksperto? Ikaw ang nanakit sa junior brother ko. Sinuri ng Man in Black ang mastiko sa lupa at nalaman na wala sa panganib ang kanyang buhay. Tumayo siya at galit na tumingin kay Terrence, ngunit hindi niya binaygo ang kanyang pagbabantay. Someone who could hurt his junior brother couldn't be simple, sino ka? Bakit mo sinalakay? Jane, hindi ko inaasahan na makikita ka ulit. Walang pakialam si Terrence sa Man in Black. Bagamat napakalakas ng kanilang depensa, hindi ito pinansin ni Terrence. Sa kanilang pisikal na lakas, hindi nila mablock ang martial arts ni Terrence. Bukod dito, hindi na niya kailangan pang gamitin ang malakas na nagngangalit na apoy na 8 trigram palm. Ang ika-10 anyo lamang ng nagngangalit na apoy na kamao ay sapat na upang patayin sila. Siyempre, sa mata ng ibang mga practitioner, isa na itong napakalakas na pag-iral. Ang ika-10 anyo ng Wildfire Fist ay isang martial skill para sa isang Earth Class Late Phase Peak Master. Ang pumatay sa isang Mystic Late Phase Peak Master na may Earth Class Peak Martial Skill ay isang irony. Ito rin ang kabisera ng mga Men in Black na ito. Linford. Terrence. Bumilis ang paghinga ni Jane at ang namumutla na niyang mukha ay lalong namutla. Takot na takot pa rin siya pagkatapos ng nangyari noon at naisip niyang mababawasan niya ang lahat pagkatapos bumalik sa lungsod ng Stonegate, ang kanyang sariling teritoryo, at makakuha ng suporta ng isang bagong malakas na puwersa. Gayunpaman, nang tumayo siya sa harap ni Terrence, hindi niya naiwasang mag-crack ang kanyang mga binti, patayin mo siya. Ang batang ito ay masamang tao, hindi natin siya mapapayagang mabuhay. Ang mga salita ni Jane ay nagpalibot kay Terrence ng Man in Black at ang dalawa pang lalaki sa tabi niya. Brat, kahit saang sekta ka galing, mamamatay ka ngayon. Nagsalita na si Master Jun, kaya hindi ka na mabubuhay. Malamig na sabi ng unang lalaking nakablock kay Terrence. Galit siya na hindi siya pinansin ni Terrence, kaya handa siyang patayin si Terrence pagkatapos ng utos ni Jane. Linisan ang lugar, linisin ang lugar. Ang Flintlock team ay gumagawa ng mga bagay dito. Lahat ng walang kaugnayang tao ay maaaring umalis. Maliban sa 4 na lalaking nakablock, may ilang bodyguards. Jane or June. Na nakaumbok ang bewang sa likod ni June. Halata namang may baril sila. Nang isiga ng mga taong ito ang pangalan ng Flintlock Squad, nagulat ang lahat sa resting room. Lahat sila ay tumayo at tumingin kay Terrence ng may awa bago umalis ng mabilis. Saang sekta ka galing? The Golden Bell Sect. Hindi sinagot ni Terrence ang tanong ngunit nagtanong ito pabalik. Golden Bell Sect. Manwan emphed coldly at the words. The Golden Bell Sect isn't even worthy of our support. Looking at your level, you're only at the hidden level. You'll be scared to death if we tell you about our sect. Natatakot sa kamatayan. Napakurap si Terrence. Maaaring ang mga taong ito ay mula sa sinaunang antas. Ang pamilyang Sawyer na iyon ay lubos na kahanga-hanga, aktwal na nagtatag ng isang koneksyon sa sinaunang antas. I'll tell you, we're from the Iron Cloak Sect. Natatakot ka ba ngayon? Iniulat ng Blackshirt No. 2 ang kanyang sekta at tumingin kay Terrence ng mapanukso, naghihintay na umihi si Terrence sa kanyang pantalon sa takot. Sektang Taiyi. Tanong ni Terrence bilang ganti, hindi ko pa ito narinig. Ikaw. Galit na galit ang Blackshirt No. 2.
Ang mga salita ni Terence ay hinamak ang kanilang pag-iral, at ito ay nagpagalit sa kanya ng labis. Bata, naghahanap ka ng kamatayan. Hindi mo kailangang magalit. Nasa common house level lang si Terence. Hindi niya alam kung gaano karaming mga nakatagong bahay, paano niya malalaman kung gaano katibay ang sinaunang bahay. Huminahon si June at iwinagayway ang kanyang kamay, huwag mong sayangin ang hininga mo sa kanila, patayin mo lang siya. Mula sa pananaw ni June, hindi mahalaga kung gaano kalakas si Terence noon. Ngayong nasa sinaunang antas na niya ang kanyang suporta at ang sikat na sekta ng balabal na bakal, hindi na siya natatakot kay Terence. June, may utang ka pa sa akin, di ba? Nasaan na ang 250 million na utang mo sa akin noong nakaraan? Kamakailan lang ay kapos ako sa pera, ibalik mo sa akin at makakalimutan ko ang usapin ngayon. Hindi madali para sa iyong mga nasasakupan ang magtanim hanggang sa puntong ito, kaya hindi ko sila papatayin. Lumingon si Terence kay June at sinabi. Nakakatakot sa labas pero duwag sa loob. Ngumisi si June, Terence, hindi mo na kailangang itago ang iyong takot. Alam kong natatakot ka, kaya mo sinasabi ang lahat ng ito. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Alam na alam ko ito. Dapat kang mamatay ngayon. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pakikipag-usap sa kanya, patayin mo na lang ang kanyang ina. Sige po Master June. Ang Men in Black mula sa Iron Cloak Sect ay tumango, at Black Shirt number 1 ang sumuntok kay Terence. Kumunat ang noo ni Terence. Sa totoo lang, hindi niya talaga gustong makipag-away sa sekta ng balabal na bakal. Kung tutusin, nagkaroon na siya ng sama ng loob sa madilim na gabi na palasyo, sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta, sa dilaw na sekta ng tagsibol na may dugo, at sa sinaunang pamilya ng silangan. Iilan lamang ang mga sinaunang sekta, at sinaktan niya ang 4 sa kanila ng sabay-sabay. Mayroon ding makalangit na elixir sect, na ang saloobin ay hindi alam. Talagang ayaw ni Terence na makipag-away sa sekta ng balabal na bakal. Gayunpaman, ang nakapagtataka kay Terence ay kung bakit maaaring utusan ni June ang mga tao ng sektang Bakal-yi. 3078. Ano ang kanilang relasyon? Dapat malaman ng isang tao na si June ay napakagalang din sa harap ni Mason, ngunit ang mga taong ito mula sa sekta ng Tai-yi ay naging kanyang mga alipors. Ito ay kakaiba. Tai-yi sect, huwag kang gumawa ng kahit ano, ayokong patayin ka. Kalaban ko si June. Sabi ni Terence sa grupo. Gayunpaman, habang ginagawa ito ni Terence, mas iniisip ng mga tao mula sa sekta ng balabal na bakal na si Terence ay natatakot at sinusubukan silang takutin. Kaya, hindi tumigil ang Black Shirt number 1 at binato niya ng suntok si Terence. Napabuntong hininga si Terence. Wala siyang choice kundi kumilos. Gayunpaman, medyo nagpigil pa rin si Terence. Bagamat saglit niyang inihayag ang kanyang Sky Class Early Phase Strength, ginamit pa rin niya ang ikawalong estilo ng Wildfire Feast. Malubha lang niyang masugitan ang Black Shirt number 1, ngunit hindi niya ito maaaring hayaang mamatay. Umaasa siyang mahabagin siya para pigilan ang sekta ng balabal na bakal sa paghahanap ng gulo. Kung hindi, kailangan niyang patayin sila sa susunod. Hindi natatakot si Terence sa gulo, ngunit gusto niyang iwasan ang hindi kailangang gulo. Boom! 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 Hindi umatake si Terence, ngunit malinis at tumpak ang kanyang mga pag-atake. Sa isang iglap, lahat ng 4 na Men in Black, kasama ang numero 1, ay pinalipad. Ang numero 1 ay malinaw na pinakamalakas sa kanila, sa tuktok ng Earth Class Early Phase. Ang iba ay lahat ay walang malay, ngunit siya ay nasugatan, ngunit siya ay. Gulat na tumingin siya kay Terence at sinabing, Sky Class. Ang numero 1 ay alam na siya ay sumipa ng isang bakal na tabla. Si Terence ay napakabata pa, ngunit siya ay nasa unang bahagi ng Sky Class. Hindi siya maaaring maging isang walang tao, at hindi siya maaaring pinalaki ng isang maliit na noble house may mas malaking puwersa sa likod niya. Sinabi niya na hindi pa niya narinig ang tungkol sa sekta ng Tai-yi, marahil ay dahil minalas niya ang sekta ng Tai-yi. Ano? Si June ay hindi na tulad ng dati. Alam niya ang kahulugan ng Sky Class.
Paano magiging isang Sky Class Master si Terence? Ito ay hindi makatotohanan sa lahat. Noon, kailangan niyang labanan si Mason, at pareho silang nasugatan. Pero ngayon, hindi man lang siya makakita ng malinaw at bumagsak ang mga bodyguard niya sa lupa. Kahit na ang pinakamahina, ang itim na kamisete na numero 1, ay hindi tugma sa kanya. June, sinabi ko sa iyo na ayaw kong makipag-away at binalaan kita. Kung gusto mong mamatay ang iyong mga tauhan, wala akong magagawa. Sinubukan ni Terence ang kanyang makakaya na itulak ang sisi kay June upang ang sekta ng bakal na Yi ay makaganti kay June. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay June. Gayunpaman, nagkamali si Terence sa relasyon sa pagitan ng sekta ng bakal na Yi at June. Ang sekta ng bakal na Yi ay walang gagawin kay June, kahit ngayon lang. Huwag! Huwag kang lalapit sa akin. Sinasabi ko sa iyo, kahit na natalo mo na sila, nasa likod ko ang buong sekta ng balabal na bakal. Kung maglakas loob kang hawakan ako, sisiguraduhin kong pagdudusahan mo ang kahihinatnan. Si June ay kumilos ng matigas sa labas ngunit talagang mahina sa loob. Patuloy siyang umatras habang ginulat siya ng isang Sky Class Master. Sinampal ni Terence ang mukha ni June at ang kanyang gwapong mukha ay naging baluktot muli. Iron Cloak Sect. Akala mo noon napakalakas ng Golden Bell Sect, pero paano na ngayon? Si Terence ay nakatayo sa harap ni June na walang pakialam. Ikaw. Hindi mo ako mapapatay. Si June ay talagang natakot at patuloy na umatras. Terence, ang bahay ni Sawyer ay napakalakas ngayon, napakalakas. Nako, kahit palitan mo ang pangalan mo ng kahangahangang Sawyer, wala akong kinalaman. Isa pang malutong na tunog ang narinig habang sinampal ni Terence ang kabilang mukha ni June. Bitawan mo ako. Papayag ako sa anumang kondisyon na mayroon ka. Lamambat ang puso ni June. Kinailangan niyang ibaba ang kanyang ulo sa harap ni Terence. Pwede kitang bitawan, pero sinisingil ko lang utang mo. 250 million, kailan mo ibibigay? Tanong ni Terence. Ito. Ibinalik ko na sa iyo ang 250 million. Can you give me less this time? How about 150 million? Sinabi ni June pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Isa pang sampal, at naiinip na si Terence, huwag kang magdadaldal, ilabas mo ang pera mo para bilhin ang buhay mo, kung wala kang pera, mamamatay ka. 150 million okay, puputulan ko ang dalawang braso mo, kaya 100 million. Paano? Then. Okay. I'll transfer the money to you after I get back. Inilibot ni June ang kanyang mga mata at naisip, aalis muna ako. Hindi ako mahahanap ni Terence kung babalik ako. Magagawa ko ang lahat ng gusto ko. Bumalik. Alam ni Terence ang iniisip ni June at minisyon niya, ngayon, agad-agad, lumipat. Kung hindi, wala akong pakialam na gawing isa sa kanila. Siyempre, mga practitioner sila, at mga physical defense practitioner din sila. Hindi sila namatay sa mga kamay ko, pero baka hindi ka mamatay, baka mamatay ka sa isang iglap. Pero hindi mo na kailangang magbayad. Ako. Sige. Huminga ng malalim si June at pinaalalahanan ang sarili na kailangan niyang ibaba ang ulo kapag nasa ilalim siya ng bubong ng iba. Maghintay ka lang. Pagkatapos, kinuha ni June ang kanyang telepono at kinausap si Terence, ibigay mo sa akin ang iyong account number. Sinabi sa kanya ni Terence ang kanyang account number at tumawag si June para ilipat ang pera kay Terence. Hindi siya nang ahas na maglaro dahil alam niya kung gaano kalupit si Terence. Kinailangan niya munang malampasan ito at magkakaroon ng maraming pagkakataon para masettle ang score kay Terence sa hinaharap. Dagdag pa, ang bahay ni Sawyer ay may sekta ng balabal na bakal bilang kanilang suporta at napakayaman na ngayon. Bagamat malaki ang 250 milyon, kayang-kaya ito ni June. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Terence ng abiso sa kanyang telepono. Tumaw siya bilang kasiyahan pagkatapos tingnan kung ayos na ang halaga. Sige, maaari ka nang mawala. Sige. Kinagat ni June ang kanyang mga ngipin at tumingin sa mga bodyguard na nakaputi na may mga baril sa kanilang baywang sa malapit.
Utos niya, anong ginagawa mo? Pasanin mo sila sa likod mo at sundan mo ako. Oo. Kahit na ang mga bodyguard na nakaputi ay napakalakas sa harap ng mga tagalabas na may mga baril, malayo pa rin sila sa mga magsasaka. Bagamat hindi sila natamba, hindi sila naglakas loob na ilabas ang kanilang mga baril sa harap ni Terence. Hindi man lang naisipan ni June na makipag-table sa kanila. Dumating si June sa paraang nagbabantang at umalis na ang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti. Nakakunot ang noo ni Terence habang pinapanood silang umalis. Bagamat hindi pinatay ni Terence si June ngayon, magkakaroon siya ng salungatan sa bahay ni Sawyer at sekta ng balabal na bakal sa madaling panahon. Gayunpaman, ang oras ay hindi magiging masyadong malapit. 3,079. Pagkatapos ng lahat, hindi pinatay ni Terence ang sinuman mula sa sektang Bakali at June para hindi sila maging desperado. Pagkabalik nila, maingat nilang iimbestigahan ang background niya at gagawa ng hatol kung hahawakan siya o hindi. Siyempre, kung ang sekta ng balabal na bakal ay hindi nais na magdulot ng gulo, ang pagkawala ng 250 milyon ay isang kawalan pa rin. Kung tutuusin, walang namatay. Hindi pa rin siya malakas. Napabuntong hininga si Terence. Kung siya ay may ganap na lakas, ang mga taong ito ay hindi makakaalis dito ngayon. Ngunit ayaw ni Terence na magdulot ng labis na gulo, kaya hinayaan niya sila. Gayunpaman, hindi ito tulad ng wala siyang nakuha. Kahit papaano ay nakabalik si Terence ng 250 milyon, at ang medikal na kumpanya ni Fatty Boy ay mayroon na ngayong 250 milyon. Sa 350 milyong syolong na ibinigay sa kanila, dapat silang walang problema sa pagpapanatili ng kanilang mga operasyon. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang mga ari-arian na tinitirhan ni Lane at ang pagtatayo ng orphanage ni Akira. Maasahan lang ni Terence na ang henyong babae mula sa bahay na si Lane ay magbibigay sa kanya ng sorpresa at ibabalik ang kaluwalhatian ng ahensya ng bahay ni Lane. Umalis si June nang siya ay dumating. Ang mga panauhin na pinalayas ay bumalik sa kanilang mga silid nang makita nilang umalis si June. Gayunpaman, lahat sila ay tumingin kay Terence nang may paggalang. Walang masyadong tao sa Stonegate na kayang talunin ang mga bodyguard ni June at bugbugin si June. Si Terence ay kumita ng 250 milyon mula sa maliit na insidenteng ito, parang may mga pakinabang sa pagdating upang kunin siya. Pagkaalis ni June, paparating na ang eroplano ni Zyrene. Ang eroplano ay umaandar sa oras at inilapag ni Terence ang pahayagan nang makita niya ang numero ng flight sa LED screen. Sa sobrang bilis, maririnig ang tunog ng mga yabag sa entrance ng lounge. May bumaba sa eroplano. Nagsitayuan ang ilang tao sa lounge, malamang para kunin ang mga pasaherong bumaba ng eroplano. Tumingin si Terence sa kanyang telepono, wala pang tumatawag, ngunit inakala niyang tatawagan siya ng taong dapat niyang sunduin kapag bumaba siya ng eroplano. Gayunpaman, hindi natanggap ni Terence ang taong pinag-uusapan. Sa halip, nakita niya ang isang grupo ng mga pamilyar na mukha na lumabas sa lagusan. Ito ay ang superstar na si Zyrene, ang kanyang bodyguard na si Sanford, at ang kanyang manager, si Wang Sis. Nagulat silang tatlo kay Terence, nagpe-perform ba siya sa Stonegate City. Ngunit dahil nakita niya siya, kailangan niyang batiin siya ang tagapagsalita ng kumpanya, pagkatapos ng lahat, at mayroon siyang magandang relasyon sa mga batang babae. Little Han? Ered Triad? Bakit ka na parito? Hindi pamilyar si Terence kay Wang Sis, kaya tumango lang ito sa kanya. Terence. Nagulat si Zyrene, hindi inaasahan na makakasalubong niya si Terence sa airport. Nakasuot siya ng sunglasses, at ito ang VIP exit. Ang mga taong lumabas dito ay mayaman o makapangyarihan, at walang nagchichismisan tungkol sa kanya. At tinawag siya ni Terence na, Han, sinong mag-aakalang si Zyrene ay Han talaga? Kami. Tumigil si Zyrene at awkward na tumingin kay Sanford. Hindi niya alam kung dapat niyang sabihin kay Terence ang tungkol dito, o kung ito ay isang sikreto. Sa kanyang puso, nagtiwala si Zyrene kay Terence, ngunit walang sinabi si Sanford, kaya wala siyang magawa. Nagulat si Sanford na narito rin si Terence.
Malaki ang tiwala niya kay Terence noong nagkaproblema si Zyrene noong nakaraan, ngunit wala siyang masabi dahil may mga tagalabas sa silid, Mr. Linford, matagal nang hindi nagkita. We're here for some business, pero pwede ba tayong mag-usap ng private? Mag-usap sa labas. Pero nandito ako para sunduin, kaya kailangan kong tawagan ang sumando sa akin at sabihing hintayin niya ako sa labas. Sabi ni Terence habang inilabas ang kanyang telepono. Just in time, may susando sa atin. Tatawag din ako. Tumango si Sanford at kinuha ang kanyang telepono, handang tumawag. Gayunpaman, napagtanto ni Terence na ang numero na kanyang nadial ay okupado, at ang telepono ni Sanford ay pareho ang gumagamit ay abala. Walang magawa, ibinaba ni Terence ang telepono. Hulaan niya na sinusubukan siyang kontakin ng kabilang partido, kaya hinintay niyang tumawag ang kabilang partido. Iyon din ang iniisip ni Sanford at naghintay ng tugon ni Terence Ford pagkatapos ibaba ang tawag. Hindi natuloy ang tawag, mag-usap tayo habang naglalakad. Sabi ni Terence kay Sanford. Sige. Tumango si Sanford at ibinaba rin ang kanyang telepono, naglalakad patungo sa pinto kasama si Terence. Pagkalabas ng VIP room ay pumunta sila sa parking lot malapit sa airport. Naunang sumakay sina Sanford, Zyrene, at Wang Sis sa kotse ni Terence. Pagkatapos nilang makapasok, sinabi ni Sanford, Mr. Linford, secret lang talaga ang trip natin this time. Kahit na maraming tao sa kumpanya ay hindi alam ang tungkol dito dahil baka magkaproblema na naman si Miss Moon. Oh, problema na naman. Or the same group from last time. Tanong ni Terence, natigilan. Ito. Katulad, ngunit mas makapangyarihan. Hindi gaanong nagsalita si Sanford. Pagkatapos ng lahat, si Orland ang nakakita sa taong ito. Bagamat ito ang huling pamilya ng Fane, ito ang pamilyang Dorian sa pagkakataong ito, ngunit isang tao lang ang pinadala nila. Kung ganon. Tapos medyo delikado. What are your plans this time? Tanong ni Terence. Sa pagkakataong ito. Hindi ko na ito itatago sa iyo, Mr. Linford. May kaibigan ako dito. Nandito ako para humingi ng tulong sa kanya para maprotektahan ang kaligtasan ni Miss Moon. Sabi ni Sanford. Ito ang dahilan na ibinigay niya kay Zyrene. Mabuti naman. May gagawin pa ako sa panahong ito. Kung wala nang iba, matutulungan kita. Sabi ni Terence sabay tango. Mr. Linford, salamat sa iyong kabaitan, ngunit ang kalaban sa pagkakataong ito ay isang Sky-class early phase na tatakot ako na wala kang kumpiyansa na harapin siya, at hindi rin ako. Natural na hindi alam ni Sanford na si Terence ay isang Sky-class ngayon. Ang kanyang impresyon kay Terence ay ang huling beses na nakilala niya ito. Ha! Maagang yugto ng Sky-class. Bahagyang napangiti si Terence nang marinig niya ang lakas ng kalaban. Maagang yugto ng Sky-class hindi na iyon pinansin ni Terence. O sige, Mr. Linford, mamaya na lang tayo mag-usap. Tawagan ko muna ang kaibigan ko. Biglang naalala ni Sanford na hindi siya sinagot ni Terence Ford, kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang telepono at naghanda para tumawag muli. Sige, sabi niya. Tumango si Terence. Gusto niyang tawagan ang kanyang amo para tanungin kung nandoon sila, ngunit tahimik ang sasakyan, at hindi magandang tumawag ng sabay. Nagpasya siyang maghintay hanggang matapos ni Sanford ang kanyang tawag. Dumating ang tawag ni Sanford, ngunit kasabay nito, tumunog ang telepono ni Terence. 3,080. Hindi na masyadong nag-isip si Terence at kinuha ang telepono. Nakita niyang amo niya ang tumatawag kaya hindi niya ito maitanggi. Kahit nasa telepono si Sanford, kinuha pa rin ito ni Terence, hello, nasa airport na ako. Nakababa na ba kayo ng eroplano? Naghintay ng tugon si Terence, ngunit walang sinabi ang kabilang partido. Si Sanford, sa kabilang banda, ay may labis na gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Natapos ang tawag, at narinig niya ang boses ni Terence. Gayunpaman, medyo hindi rin siya sigurado, kaya pagkatapos mag-alinlangan sandali, sinabi pa rin niya sa mikropono, hello, ikaw ba si Mr. Terence Ford?
Sa pagkakataong ito, hindi lang si Sanford ang nakarinig ng boses ni Terence, ngunit narinig din ni Terence ang boses ni Sanford mula sa telepono. Siyempre, kahit na hindi narinig ni Terence, ang Mr. Terence Ford ni Sanford ay kumakatawa na sa maraming problema. Naiintindihan ito kaagad ni Terence. Ang taong hinihintay niya ay si Sanford, at ang celebrity na dapat niyang protektahan ay si Zyrene. Pareho silang natigilan. Ibinaba ni Terence ang kanyang telepono, at ganoon din si Sanford. Medyo awkward si Terence, at gayon din si Sanford, ngunit mas nag-aalala sila sa iniisip ni Zyrene. Sinabi niya kay Zyrene na humihingi siya ng tulong sa kanyang kaibigan, ngunit nasa harapan niya si Terence, at hindi niya alam na ang taong hihingi ng tulong ay si Terence. Gaano man katanga si Zyrene, malalaman niya na may mali, tama. Mr. Fane. Ikaw ba? Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Tama, ako ito. Mapait na ngumiti si Sanford. Mr. Terence, bakit mo pinalitan ang iyong pangalan ng Terence Ford? Ako si. Tumatanggap lang ako ng task. Hindi ko masyadong inisip yon. Kakilala to sa mga kakilala. Mapait na ngumiti si Terence. Noon, sinabi sa akin ni Shalom na protektahan ang kapatid niya, pero naisip ko na hindi niya ako kilala. Sinabi ko kay Mr. Fane na Terence Ford ang pangalan ko, at alam ni Shalom ang pangalan ko, kaya hindi niya ito pinalitan. Pero, hindi ko talaga akalain na ang taong pinoprotektahan niya ay si Miss Moon. Kuya Fane, may tinatago ka ba sa akin? Itinaas ni Zyrene ang kanyang ulo at tumingin kay Sanford. Siyempre, hindi niya akalain na sasaktan siya ni Sanford. Pagkatapos ng lahat, ang taong natagpuan ni Sanford ay si Terence. Alam ni Zyrene kung anong uri ng tao si Terence. Hindi niya tutulungan si Sanford na saktan ang mga tao. Sinabi nga ni Terence na narito siya para protektahan siya, ngunit hindi siya kaibigan ni Sanford. Sinabi pa niyang kapatid siya ng iba. Ano ang nangyayari? Hindi ba siya ulila? Bakit siya nagkaroon ng nakababatang kapatid? At kaya, hindi niya naisip na may itinatago si Sanford sa kanya, at hindi ito maliit na bagay. Kailangang sabihin na medyo tumpak ang hula ni Zyrene, dahil may itinatago nga si Sanford, ngunit ang mga bagay na ito, nang walang pahintulot ni Timothy, hindi siya nang ahas na sabihin kay Zyrene. Kung alam ni Zyrene ang katotohanan na mayroon siyang ama na hindi nang ahas na kilalanin siya, hindi ba siya magiging masaya? Gayunpaman, alam ni Sanford na hindi sa ayaw ni Timothy na kilalanin siya, ngunit hindi niya magawa. Kung hindi niya ito kinilala ngayon, napakaraming panganib na. Kung talagang kikilalanan niya siya, gagawa si Orland ng malaking issue dito, at mas magiging problema ito. Kaya, tumingin si Sanford kay Terence na may pag-aalinlangan. Bagamat siya ang naging sanhi ng gulo, si Terence ang nagsabi sa kanya tungkol dito. Tila malapit si Terence kay Zyrene at sa young master na si Shalom. Kaya, mas mabuting sabihin ni Terence sa kanya ang tungkol dito. Hindi bababasa, hindi masisisi ni Timothy si Sanford. Huminto si Terence sa nagsusumamong tingin sa mga mata ni Sanford. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Hindi ba alam ni Zyrene ang tungkol dito? Ngunit hindi ba ito ang kaayusan ni Shalom? Hindi niya sasabihin sa kapatid niya. Ito ay mali. Ate. Ang apelyido ni Zyrene ay Moon, at ang apelyido ni Shalom ay Fane. Bagamat sinabi ni Timothy na ang kanyang apelyido ay Moon, ito ay isang peking pangalan lamang na kanyang ginawa, o sinadya niyang katawinin si Zyrene. Gayunpaman, malamang na may mali dito. Ngunit hindi alam ni Terence kung gaano niya kakilala, kaya masusubok lang siya. Han, hiniling sa akin ng iyong ama at kapatid na protektahan ka. Ngunit nagsisi siya pagkatapos niyang sabihin iyon, bigla niyang naalala na sinabi sa kanya ni Zyrene ang tungkol sa kanyang pagkabata. Si Zyrene ay malamang na anak na babae ni Timothy, at pagkatapos ng pag-atake, malamang na hindi na niya nakita si Timothy. Natural, hindi malalaman ni Zyrene ang tungkol kay Timothy at Shalom. Hindi muna ito inisip ni Terence, sa pag-aakalang si Timothy at Zyrene ay palaging nakikipag-ugnayan.
Ngayong naisip niya ito, tila hindi nabanggit ni Zyrene na muli niyang nakilala ang kanyang ama pagkatapos niyang mawalay sa kanyang ina. You! Nakilala mo na ba ang tatay ko? May nakababatang kapatid ako. Nanlaki ang mga mata ni Zyrene sa gulat habang nakatingin kay Terence. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan na halatang sobrang emosyonal, at bumibilis ang kanyang paghinga. Gayunpaman, sa susunod na sandali, lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo, at mas bumilis ang kanyang paghinga dahil hindi niya maiwasang mapaungol, masakit. Sumasakit ang ulo ko. Sister Wang, bigyan mo ako ng gamot. Nagulat din si Wang Sis, nagulat din siya sa sinabi ni Terence kay Sanford sa kotse ngayon. Kilala ni Terence ang ama ni Zyrene. Sa hitsura nito, mukhang alam din ito ni Sanford. Ang madaldal na si Wang Sis ay hindi nang ahas na hamarang ngayon, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit masakit ang ulo ni Zyrene ngayon, kaya hindi niya namamalayan na hinablot niya ang kanyang bag at sinimulan itong halongkatin. Palaging hihilingin ni Zyrene kay Wang Sis na dalhin ang painkiller mula sa miracle doctor na si Guan Medicine Company sa tuwing siya ay lalabas. Hindi na kailangan, si Terence, sa kabilang banda, ay umiling kay Wang Sis. Inabot niya ang kanyang kamay at idiniin ang noo at dibdib ni Zyrene. Unti-unting bumalik sa normal ang emosyon ni Zyrene, ngunit medyo humihingal pa rin siya. Pinasalamatan niya si Terence na may pulang mukha, salamat. Ginamo ni Terence ang kanyang ulo, ngunit hinawakan niya ang kanyang katawan. Alam niya na ginagawa ito ni Terence para sa kanyang kapakanan, hindi para samantalahin siya. No need to thank me. Tsaka ako ang nagpasakit ng ulo mo. Ako dapat ang mag-sorry. Ngumiti ng mapait si Terence, hindi ko inaasahan na hindi mo malalaman ang tungkol sa iyong ama at kapatid. Akala ko alam mo na. Hindi ko alam. Umiling si Zyrene, simula noong nasugatan ang aking ina at nahiwalay sa akin, hindi ko na nakita ang aking ama simula noon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.